Huwag matakot, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, June 3, 2026, ng ikasiyam na linggo sa karaniwang panahon. Isa sa pinakamalaking laban ng isang sundalo ay hindi laging laban sa kalaban. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa loob ng sarili. Takot sa kinabukasan, takot sa kabiguan, takot para sa kaligtasan ng pamilya, takot sa panganib ng misyon, takot sa pagkawala ng mahal sa buhay. Maraming sundalo ang matapang sa labas, ngunit may alalahanin ding dala sa loob ng puso. Kaya napakaganda ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. At ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. Sinasabi ng ating unang pagbasa na pagningasin muli ang kaloob ng Diyos. Ayon sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 1 to 3 and 6 to 12, si Timoteo ay dumaranas ng mga pagsubok at hamon sa kanyang paglilingkod. Kaya sinabi ni San Pablo, pagningasin mong muli ang kaloob ng Diyos na nasa iyo. At idinagdag niya, hindi espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, alam natin na ang isang apoy na hindi inaalagaan ay unti-unting namamatay. Ganon din ang pananampalataya. Kapag napabayaan, lumalamig ang panalangin, humihina ang pag-asa, nawawala ang sigla sa paglilingkod. Kaya paalala ni San Pablo, huwag hayaang mamatay ang apoy ng pananampalataya. Sinabi naman ng ating Ebanghelyo na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 18 to 27, sinubukan ng mga Saduseo na lituhin si Jesus tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit malinaw ang sagot ni Jesus. Sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ni Jacob. Hindi niya sinabing, ako noon ang kanilang Diyos, kundi ako ang kanilang Diyos. At sinabi ni Jesus, hindi siya Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi katapusan ang kamatayan. Sa harap ng Diyos, nananatiling buhay si Abraham, si Isaac at si Jacob. May buhay na walang hanggan. Ang mga namatay na tapat sa Diyos ay patuloy na nabubuhay sa Kanya. Napakahalaga nito para sa mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, sapagkat alam natin na ang ating bukasyon ay may kaakibat na panganib at sakripisyo. Ngunit pinaalalahanan tayo ni Jesus, ang huling salita ay hindi kamatayan. Ang huling salita ay buhay. Mga kapatid, may mga pagkakataon na napapagod tayo. Napapagod sa misyon, napapagod sa problema, napapagod sa pagkahiwalay sa pamilya. Minsan, iniisip natin, kaya ko pa ba? May pag-asa pa ba? At ang sagot ng Diyos ngayon, pagningasin mong muli ang iyong pananampalataya. At huwag kang matakot, sapagkat ang Diyos na gumagabay kay Abraham, Isaac at Jacob, ay siya ring Diyos na gumagabay sa iyo ngayon. Ang ating lakas ay hindi lang nanggagaling sa ating pagsasanay, armas o kagamitan. Ang tunay nating lakas ay nanggagaling sa Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, may lakas sa gitna ng pagod. May pag-asa sa gitna ng problema. May tapang sa gitna ng panganib. May kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Dahil ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Kaya ano ang aking kinakatakutan? Lumalamig na ba ang aking pananampalataya? Nagtitiwala pa ba ako sa Diyos sa gitna ng aking mga pagsubok? Tandaan, ang takot ay nagpapahina. Ang pananampalataya ay nagpapalakas. At ang Diyos ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kapag kami natatakot, palakasin mo kami.
Kapag kami napapagod, bigyan mo kami ng pag-asa. Pagningasin mong muli ang apoy ng aming pananampalataya at tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat misyon at laban ng buhay, sapagkat ikaw ang Diyos ng mga buhay at Diyos ng pag-asa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.